Kinagabihan, habang nagpapahinga si Leon at ang kanyang asawa sa kanilang bahay, narinig niya ang pagkilos sa labas. Dahil dito, agad siyang nagising at napatanong sa sarili kung napasok ba sila ng mga magnanakaw. Naisip pa niya na parang pamilyar ang pangyayaring ito. Kasunod nito, tiningnan niya ang kanyang asawa, at nang makita niyang tulog pa rin ito, naisip niya na mabuti na lamang at hindi pa ito nagising. Kasunod nito ay lumabas si Leon sa kanilang kwarto, at sinabi sa sarili na napakalakas ng loob ng magnanakaw na ito. Dahil sa dami ng mga bahay sa paligid, ang bahay pa nila ang napili nitong nakawan. Sinabi pa niya na mapapatawad pa niya ito sa simpleng pagnanakaw, ngunit kung may istorbo nito ang pagtulog ng kanyang asawa, pagbabayaran niya iyon ng malaki. Habang iniisip niya kung ang Wang family na naman ba ang nanloob sa kanila, bigla niyang nakita si Li Zhu. Kaya tinawag niya ito, at agad itong lumingon na umiiyak. Tinanong ni Leon si Li Zhu kung ano ang ginagawa nito sa harapan ng kanilang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Agad namang sinabi ni Li Zhu na ang kwartong tinutuluyan niya ay may multo at masyadong nakakatakot. Tumawa si Leon at tinanong kung mayroon bang totoong mga multo sa mundong ito. Pagkatapos, pinakalma niya ito at sinabing tumigil na sa pag-iyak dahil titingnan nila iyon ng magkasama. Habang naglalakad sila patungo sa tirahan ni Li Zhu, tinanong ni Leon kung ano ang nangyari at bakit niya iniisip na may multo sa kanyang tirahan. Sinabi naman ni Li Zhu na nagdala siya ng malaking bag ng pagkain sa kanyang bahay, ngunit matapos niyang iwan iyon doon, bigla na lamang itong naglaho. Dagdag pa niya, may nakita siyang anino na dumaan, na lalo pang nagpatakot sa kanya. Kaya dahil doon ay agad niya itong sinuntok, na naging dahilan ng pagkabutas ng pader. Ngunit nang tingnan niya ang butas, wala siyang nakita na kahit ano. Awkward namang tumawa si Leon at sinabi na kahit sino naman ay matatakot at tatakbo kung makakita ng isang babaeng kayang sumuntok ng butas sa pader. Ngunit bigla rin niyang naalala na ang bahay na iyon ay pag-aari niya, kaya mukhang mayroon na naman siyang gagawin kinabukasan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa harapan ng tirahan ni Li Zhu. Sinabi ni Leon na mauuna siyang pumasok upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit sa sandaling pumasok sila, agad nilang nakita ang pares ng mga mata na biglang tumalon sa kanilang harapan. Dahil sa gulat, napatalon si Li Zhu kay Leon at sumigaw, sinasabing multo iyon. Habang sumisigaw si Li Zhu, ngumiti lamang si Leon at sinabi na tama siya, hindi nga iyon tao. Ngunit idinagdag din niya na hindi rin iyon multo. Itinuro niya ang mga kalmo sa bintana at sinabi kay Li Zhu na tingnan iyon. Nang makita ito ni Li Zhu, napatanong siya kung saan nanggaling ang mga kalmo na iyon. Habang iniisip nila ito, nakita nila ang pagkilos sa labas. Kasunod nito, lumapit sa kanila ang isang pusa. Dahil dito ay agad na nawala ang takot ni Li Zhu at napalitan ito ng tuwa dahil sa sobrang cute ng pusa. Habang namamangha siya sa pusa, sinabi naman ni Leon na hindi ito isang ordinaryong pusa. Ipinaliwanag niya na tinuruan ang mga pasang ito noong panahon ng digmaan upang mag-deliver ng mga sulat. Hindi raw ito titigil hanggat hindi nito nadadala ang sulat na ipinadala sa kanya. Binanggit din niya na napakabilis nito, at kahit ang mga regular na martial artists ay hindi madedetect na dumaan ito. Habang iniisip ito ni Leon, napatanong siya kung ang sulat bang dala ng pusa ay mula pa noong nakaraang taon. Samantala, kinuha ni Li Zhu ang pusa at sinabi na marahil ay mayroong taong humahanga sa kanya. Aniya, ginamit pa talaga nito ang ganito kaimportanteng pusa para magpadala ng sulat sa kanya. Ngunit, sa halip na kay Li Zhu magpunta, biglang tumalon ang pusa patungo kay Leon, na nagpapakita na ang sulat ay para sa kanya. Kasunod nito ay kinuha ni Leon ang sulat at sinimulang basahin ang nilalaman nito. Habang ginagawa ito, napapaisip siya kung sino ang nagpadala ng sulat dahil inabot ito ng 1 taon bago makarating sa kanya. Nakasaad sa sulat na ito ay mula sa isang dating kaibigan. Sinasabihan siya nito na mamuhay ng ayon sa kanyang nais dahil wala na siyang kailangang pagbayaran pa sa mga miyembro ng Rebel Army. Binanggit din sa sulat na alam ng nagpadala nito na ang mundong ito ay hindi pamilyar kay Leon.
Kaya't masyadong hindi patas para sa kanya na gugulin ang kalahati ng kanyang buhay sa digmaan. Hinimok din siya ng kaibigan na mamuhay ng mapayapa at ayon sa kanyang kagustuhan. Sinabi rin ng nagpadala na bagamat isa siya sa mga founders ng Rebel Army, wala siyang masyadong impluwensya rito at limitado lamang ang kanyang magagawa. Idinagdag pa sa sulat na dapat siyang mag-asawa ng isang magandang babae, tulad ng kanyang asawa ngayon. Sinabi rin ng nagpadala na mayroon siyang anak na babae na ang pangalan ay Lizu. Ayon sa kanya, matalino si Lizu, at kung sakaling magkita sila, nakiusap siya kay Leon na tretuhin ito ng mabuti. Ngunit nilinaw din niya sa dulo ng sulat na ibinilin lamang niya na alagaan ito, at huwag tangkaing asawahin. Samantala, matapos mapansin ni Lizu na natulala si Leon habang binabasa ang sulat, tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa kanya at bakit hindi siya kumikilos. Tinanong pa nga niya kung sinaniban ba ito ng masamang espiritu kaya hindi na makagalaw. Ngumiti naman si Leon at sinabing nagugutom lamang siya. Kaya tinanong niya si Lizu kung gusto ba nitong kumain, at sa pagkakataong ito ay ililibre niya siya. Awkward namang tumawa si Lizu at tinanong si Leon kung nababaliw na ba ito. Dagdag pa niya, baka na in love na ito sa kanya, ngunit sinabi din niya na nagbibiro lamang siya noong sinabi niyang gusto rin niyang maging asawa niya. Hindi naman nagalit si Leon at sa halip ay ngumiti pa, sinasabing hindi niya kailangang mag-alala dahil isang kaibigan niya ang nagsabi na hindi siya pwedeng mag-asawa ng isang magandang babae na 16 anyos na may pangalang Lizu. Nagtataka si Lizu sa sinabi ni Leon at tinanong kung ganoon ba kasikat ang kanyang pangalan para iwasan ng mga kalalakihan. Tinanong din niya kung sino ang kaibigan niyang ito. Sinabi naman ni Leon na ito ay isang kaibigan niya noon na talagang nauunawaan siya at naging pinakamalapit niyang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo ang dalawa sa isang restaurant. Habang kumakain, tinanong ni Leon si Lizu kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Sinabi ni Lizu na wala siyang masyadong ideya, dahil ang natatandaan niya lamang ay noong umuwi siya sa kanilang bahay, natagpuan niyang patay na ang lahat ng naruroon. At ang tanging buhay ay ang kanyang ama, ngunit malapit na rin itong mamatay. Dagdag pa niya, habang nasusunog ang kanilang bahay, ang tanging nasabi ng kanyang ama ay kung sino ang hahanapin. At hindi na nito nabanggit kung sino ang pumatay sa kanilang pamilya. Matapos marinig ito, napaisip si Leon. Iniisip niya na ang mga tao sa Imperial Court ay hindi iyon gagawin dahil ang mga taong iyon ay gusto na laging magpasikat, kaya hindi nila gagawin iyon ng pasikreto. Naisip din niya na ang ama ni Lizu, bagamat hindi ganoon kalakas, ay may maaasahang malalakas na tauhan na hindi basta-basta matatalo ng mga ordinaryong puwersa. Ngunit matapos maisip ito, napagtanto niya ang isang bagay. Dahil dito, nagpakawala si Leon ng matinding killing intent. At naramdaman ito kahit ng mga nasa malalayong lugar, kabilang na sina Shen at ang kanyang tauhan. Sinabi ni Shen na masyadong nakakatakot ang aura na iyon, kaya napaisip siya kung ano ang balak gawin nito. Dagdag pa niya, ang napakalakas na True Chi ay iisa lamang ang maaaring pagmulan, kaya iniisip niyang magpapakita na ang leader ng mga rebelde na matagal nang nagtatago. Natanong din niya kung ang pagpapakita ng matinding killing intent na ito ay isang paghahamon sa kanila. Samantala, ang tauhan ni Shen ay napansin na tila pamilyar ang aura na kanilang nararamdaman. Balik kina Leon at Lizu, iniisip ni Leon na kung hindi ang Imperial Court ang may kagagawan sa nangyari sa pamilya ni Lizu, isa lang ang posibleng salarin, ang ibang mga miyembro ng Rebel Army. Dahil dito, napaisip siya kung sino sa kanilang mga dating kasamahan ang may moibong gawin iyon. Samantala napansin ni Lizu na tila nagbago ang mood ni Leon, kaya binago na niya ang usapan. Tinanong niya si Leon kung okay lang ba na lumabas ito sa ganitong oras ng gabi, dahil baka hinahanap na siya ng kanyang asawa. Ngumiti naman si Leon at sinabing okay lang iyon dahil mahimbing ang pagkakatulog ng kanyang asawa, at sa kanyang tansya ay baka bukas na ito magising. Dahil dito, sinabi ni Lizu na mukhang kabisado na talaga ni Leon ang mga habits ng kanyang asawa. Kaya nako-curious niyang tinanong si Leon kung paano sila nagkakilala.
Natuwa si Li Yun sa tanong na ito at buong kumpiyansang sinabi na namangha si Isabel sa kanyang kagwapuhan kaya na in love ito sa kanya sa una nilang pagkikita. Hindi naman naniwala si Li Zhu at sinabing tigilan na ang pagsisinungaling at sabihin na lamang ang totoo. Umiwas si Li Yun sa tanong at agad na tumayo, sinasabing masyadong mahaba ang istorya at sasabihin na lamang niya yun kapag nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap muli. Pagkatapos nito, nagpaalam na siya, sinasabing masyado ng gabi at baka hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi natuwa si Li Zhu sa naging pagtatapos ng kanilang usapan. Naisip pa niya na kanina lamang ay parang pop-utok na sa galit si Li Yun at sunod-sunod ang mga tanong nito. Dahil dito, inisip niya na ang mood ni Li Yun ay naapektuhan ng sulat na kanyang binasa. Habang naglalakad pauwi si Li Yun, naisip niya na hindi pa sapat ang impormasyon na mayroon siya. Kaya napagpasyahan niyang muling dalawin ang mistress upang kumuha pa ng higit pang impormasyon. Kasunod nito ay ngumiti siya at sinabing kapag naresolba na niya ang isyong ito, makakabalik na siya sa kanyang mapayapang buhay. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na siya sa kanilang bahay. Ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto, nagulat siya nang makita ang kanyang asawa. Tinanong siya ni Isabel kung saan siya nanggaling. Sinabi din nito na hating gabi na ngunit bigla na lamang siyang nawala, kaya nag-aalala siya sa kanya. Napakamot naman sa ulo si Li Yun at sinabing akala niya ay tulog na si Isabel, kaya hindi na siya nakapagpaalam. Sinabi pa niya na sinamahan lamang niya si Li Zhu sa kanyang bahay dahil natatakot ito dahil may multo daw roon. Ngunit nang puntahan nila, nakita nila na iyon ay isang pusa lamang. Agad namang nakumbinsi si Isabel sa paliwanag niya. Ngunit kasabay nito, napahikab si Isabel dahil sa sobrang antok. Dahil dito, binuhat siya ni Li Yun at sinabing mas nag-aalala siya sa kanya dahil hating gabi na at nasa labas pa ito. At baka magkasakit pa siya. Sinabi naman ni Isabel na nang maramdaman niyang wala si Li Yun sa tabi niya, nagising siya kaagad. Dagdag pa niya, hindi siya makatulog kapag hindi sila magkatabi. Napangiti si Li Yun sa pagiging malambing ng kanyang asawa. Kaya habang buhat niya ito sa kanyang mga bisig, tinanong niya si Isabel kung makakatulog na ba ito ngayon. Ngumiti naman si Isabel at sinabing tama siya. Kinabukasan sa palasyo, makikitang nag-uulat si Shen tungkol sa mga nangyari sa Snowy Mountain. Ngunit bago niya maipagpatuloy ang ulat, sinabi niya na mukhang hindi nakapagpahinga ng maayos ang kanilang empress. Kaya hinimok niya itong magpahinga na lamang muna. Sinabi naman ng empress na okay lang siya at ipagpatuloy na lamang ang ulat. Dahil dito, ipinaliwanag ni Shen na ang pagkakakilanlan ng dalawang salarin sa Snowy Mountain Incident ay natukoy na. Ito ay sina Seihang, ang tinaguriang Wild Beast, at Narin, isang dating opisyal ng Rebel Army. Idinagdag din niya na nakapag-recruit ang dalawa ng malaking bilang ng mga mandirigma, na sa kanilang tansya ay umaabot sa 100. Naging curious ang Empress tungkol kay Narin, ang Rebel Army officer. Tinanong niya si Shen kung gaano kalakas ito kung ikukumpara sa leader ng Rebel Army. Ipinaliwanag ni Shen na malayo ang agwat ng lakas nila, ngunit nalaman nila na malapit si Narin sa leader ng Rebel Army. Naiinis namang tinanong ng Empress kung ano ang pakialam nila sa relasyon nito sa leader ng Rebel Army. Idinagdag pa niya na hindi na kailangang yulat sa kanya ang ganoong bagay. Kasunod nito, kinuha ng Empress ang isang papel mula sa ilalim ng kanyang manggas. Sinabi niya na ang mga problema tungkol sa Rebel Army ay kailangan nilang higit na pagtuunan ng pansin, dahil hindi nila maaaring hayaang makabalik pa ang mga ito. Pagkatapos ay ibinigay niya ang papel kay Shen, sinasabing ginawa niya ito kagabi upang gamitin laban sa Rebel Army. Pinagbilinan din niya si Shen na pag-aralan itong mabuti at gamitin ang mga nakalista roon upang labanan ang Rebel Army. Agad namang nagpasalamat si Shen, ngunit bigla siyang nalito nang simulan niyang basahin ang nilalaman ng papel. Isa pala itong love letter. Nagulat maging ang Empress matapos marinig ang pagbasa ni Shen. Napagtanto niyang iyon ang love letter na ginawa para sa kanya ni Li Yun. At marahil, dahil sa sobrang pagod, nagkamali siya nang nakuha kaninang umaga. Kasabay nito, namula siya sa hiya habang patuloy na binabasa ni Shen ang nilalaman ng sulat.
Matapos mabasa ni Shen ang love letter, napatanong ang Empress sa sarili kung paano niya ipapaliwanag iyon. Ngunit sa halip na maghinala, inakala ni Shen na nais ng kanilang Empress na gamitan ng pag-ibig ang mga miyembro ng Rebel Army upang magbalik loob ang mga ito. Labis siyang namangha at sinabi na ang kanilang Empress ang tunay na landas ng mga santo. Pagkatapos ay lumuhad pa siya at sinabing ialay niya ang kanyang buong buhay sa Empress. Awkward na mamang tumawa ang Empress at sinabing tama siya, dahil ang pag-ibig talaga ang sagot sa lahat ng problema. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niyang masyadong overacting si Shen. Samantala, sa isang kainan, nagulat si Leon nang marinig mula kay Lizu ang pangalan ni Narin. Ipinaliwanag ni Lizu na nabasa niya sa isang dyaryo na si Narin ang salarin sa nangyari sa Snowy Mountains. Tinanong din niya si Leon kung kilala ba niya ito. Mariin naman itong itinanggi ni Leon, sinasabing magkakilala lamang sila, ngunit hindi sila ganoon kalapit. Hindi naman naniniwala si Lizu at sinabi pa nga na hindi kakalat ang ganoong balita kung wala itong pinagmulan. Awkward na tumawa si Leon at ipinaliwanag na hindi siya nagsisinungaling. Aniya, si Narin ay laging lumilitaw tuwing may ginagawa siya. Halimbawa, kapag natatapos siya sa kanyang pag-practice ng kanyang swordsmanship, saktong dumarating ito na may dalang tuwalya, tubig, at pamalit na damit. Dagdag pa niya, tuwing may mga meeting sila upang pag-usapan ang mga nangyayari sa battlefield, mauupo ito sa kanyang tabi. At sa kanyang hinala, ito ay dahil sa matinding paniniwala ni Narin sa Feng Shui. At kapag medyo mainit naman ang panahon at magkatabi sila, namumula ang mukha nito. Matapos ang paliwanag ni Leon, tumawa si Lizu at sinabing mga hindi sinasadyang pangyayari nga lamang ang lahat ng iyon. Tumawa rin si Leon at sinabing tama siya. Kasunod nito, tinanong ni Lizu kung pupunta ba si Narin sa Kapitolyo upang hanapin si Leon. Sinabi naman ni Leon na may posibilidad, ngunit sa kanyang pagkakaalam, hindi alam ni Narin ang kanyang kinaroroonan. Wala rin itong paraan upang makapasok sa Kapitolyo nang hindi nalalaman ng Imperial Court. Kaya sa palagay niya, malapit sa imposible na makarating ito sa kanya. Samantala, sa Snowy Mountain, makikita sina Narin at Seihang sa harapan ng isang tren. Sinabi nilang kailangan nilang pag-aralang mabuti ang nilikhang ito ng kanilang dating leader, dahil ang tren na ito ang magdadala sa kanila sa kinaroroonan ni Leon. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section, malaking tulong na yun para ma-boost ang video, at kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.